Sa kabila nga ng kadami-daming negosasyon na ginawa ng Golden State Warriors patungkol sa trade ni Jonathan Kuminga, hanggang ngayon hirap pa rin silang makapagdesisyon sa future ng kanilang batang player. Hindi rin naman sila nagkakasundo ng mga teams na kanilang kinakausap na rason bakit wala silang nagagawang trade. Ito na rin naman ang mismong dahilan bakit napipilitan na lamang silang panatilihin si Kuminga at isarado ang kanilang negosasyon. Sa katunayan, binigyan na nga nila si Kuminga ng dalawang option. Ang unang inalok, qualifying offer, 1 year, $7.9 million, at ang pangalawa, bagong extension, $45 million for 2 years. At ayon sa isang insider, mas pipiliin lamang ni Kuminga na kunin ang $7.9 million upang mas maging madali sa kanya na pumasok sa free agency market bilang unrestricted na. Sa ganyang paraan, hindi na siya mapipigilan pa ng Golden State Warriors na lumipat ng ibang koponan. Samantala, kumalat nga sa social media ang balita na nagkaroon sana ang Los Angeles Lakers ng oportunidad na i-trade sina Gabe Vincent at Jared Vanderbilt. Ngunit, hindi pa rin naman nila ito ginawa at mas piniling panatilihin ang dalawa. Kaya tanong ngayon ng karamihan, bakit nga ba nila ito ginawa? Well, ayon sa isang insider, masusi nga pong pinag-isipan ng buong coaching staff ang ganitong desisyon at nagkasundo-sundo sila sa isang paniniwala na malaki ang may aambag nilang dalawa, lalo ni Jared Vanderbilt na siyang ginagamit bilang main defender sa mga best player ng kalaban. Nagawa na rin naman itong mapahinto noon si Luka, kaya hindi malabo na magawa niya ito sa ibang malalaking pangalan. Isa pa, hindi pa rin naman matatawaran ng energy na ginagawa nito, lalo ang mga hustle plays, offensive rebounds na siyang nagbibigay momentum para sa Los Angeles Lakers. Samantala, naging kontrobersyal, sobrang kontrobersyal ang naging laro kagabi ng Mindoro Tamaraws at Gensan Warriors sa MPBL ng literal suntukin ni Micol Sorella ang kanyang naging kabantayan na si Jonas Tibayan sa kalagitnaan ng laro. Though napatawan siya agad dito ng ejection, hindi lamang yan ang kanyang parusang matatanggap. Sa katunayan, inanunsyo ng mismong MPBL na tuluyan na nga nilang binigyan ng lifetime ban si Micol Sorella plus kakailanganin pa nga nitong magbayad ng 200,000 pesos na fine. Bukod dyan, maaari rin naman itong makasuhan, makulong dahil sa kanyang nagawa. Sinabi nga ni MPBL Commissioner Kenneth Doremdes, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ni Micol Sorella, gayong nababahiran nga nito ang safety ng mga players at ang imahe ng liga. Kaya para hindi ito maulit pa, nakapagdesisyon silang i-band na ito ng tuluyan sa MPBL. Grabe nga ang nangyari sa kanilang players na si Tibayan sa dami ng injury na natamo nito dahil lamang sa maling desisyon ni Sorella sa kanilang laro.